Hello, hello! Maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang maghapon ninyo, brothers and sisters? Kayo po ba ay kumain na? O kaya ay nagmerienda na po ba kayo? O busy pa rin po sa kanya-kanyang trabaho bilang isang OFW? O meron po kayong aabalahan na personal. Pero bago po ang lahat, nais ko po na magpasalamat kasi kahit alam ko pong busy ang bawat isa sa atin, ay naglaan pa rin po kayo ng oras upang makasama ko o magkakasama po tayo ngayong gabi sa event na ito. Big event. Pero bakit nga po big event? At ano po meron? Bakit po tayo nandito? Pero bago po ang lahat, nais ko po magpakilala sa inyo. Ako po pala si Sis Benjichel Vizquera from Group 6 po. Ayan, talaga napaka-big event po kasi nga mula Group 1 to Group 6 po ng Qatar 2 Church ay nandito po. Magkakasama po tayong lahat at welcome po ang lahat. Pero bago po ang lahat, ano po meron? Ano nga to? Ikaw sabi mo big event pero anong meron? Ba't di mo sinasabi? Ayan po. I-reveal ko na po kasi baka mainip po kayo. Ayun po. Ang meron nga po dito ay music festival audition. Pero teka, hindi lang po kantahan ang meron. Meron din pong sayawan. Music and dance festival audition po. Mula Group 1 to Group 6 po ng Qatar 2 Church ay magpapamalas po ng kanya-kanyang talento ang mga kapatid natin. Hindi po talento o kaya sayaw, kanta na trending ha. Hindi po sunod sa ating mga panahon, kundi ito po yung sayaw at kantahan, pag-alay papuri sa ating makapangyarihang Diyos. Para pumapalugod natin ito, ang ating pag-aalay ng papuri sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang salita, pagsayaw at pagkanta po ng mga himno. Pero teka, bakit nga po kailangan natin yan? Lagi naman po tayong nagpe-fellowship. Dumadalaw naman po, nakikinig, kailangan pa po rin po ba natin? Nakakapagod kayang kumanta at sumayaw. O, di ba? Minsan lagi po natin yan naiisip o kaya nasasabi. Kaya kailangan po natin matutunan o malaman. Kailangan po natin ng kaliwanagan. Bakit po tayo kailangan natin matutunan ang pagsayaw at pagkanta o pakikinig ng mga himno ng Diyos ay ito po ang nakakapagpalugod sa Kanya. Ito po yung kalooban niya. Meron po akong isang passage na God's words po na aking babahagi sa inyo upang maliwanagan po tayong lahat. At hinihiling ko po ang katahimikan o patahimikin po natin ng ating mga puso at isipan at buksan po natin ito para sa God's words po. Ito po. Sabi po ng makapangyarihang Diyos, karaniwan ba ninyong inuugnay ang mga himnong pinapakinggan ninyo sa inyong sariling mga kalagayan at karanasan? Pinakikinggan at pinagninilayan mo bang mabuti ang ilang salita at paksa sa may kaugnayan sa iyong mga karanasan at pagkaunawa o sa kaya mong makamit? Diyos ko, minsan kapag may ilan akong pinagdadaraanan, inuugnay ko ang mga himnong naririnig ko sa sarili kong sitwasyon. Samantalang sa iba namang pagkakataon, nakikinig lang ako nang wala sa loob ko. Madalas, nakikinig ka lang nang wala sa loob mo, hindi ba? Kung 95% ng oras ay nakikinig lang kayo sa mga himno nang wala sa loob ninyo, mayroon bang anumang kabuluhan ang pakikinig na iyon? Ano ang layo ng pakikinig sa mga himno? Kahit papaano, man lang pinapakalman nito ang mga tao. Inilalayo ang kanilang puso mula sa iba't ibang komplikadong usapin at kaisipan at pinapatahimik sa harap ng Diyos. Inaharap sila sa mga salita ng Diyos para makinig na mabuti at magnilay sa bawat pangungusap at talata. Masyado ba kayong abala ngayon sa mga pagkampanin nang wala na kayong oras na makinig at wala nang enerhiya na magnilay o sadya bang hindi ninyo lang alam kung paano magdasal, magbasa ng mga salita ng Diyos? Magnilay sa katotohanan at magpatahimik sa inyong sarili sa harap ng Diyos? Napagpapakaabala lang kayo
na gawin ang inyong tungkulin sa araw. Bagamat maaring mahirap at nakakapagod ito. Naniniwala kayo ng bawat araw ay magsagana at hindi ninyo nalaramang hungkag kayo o hirap ang inyong espiritu. Pakiramdam ninyo ay hindi nasasayang ang araw. May halaga ito. Ang mamuhay araw-araw ng walang layon ay tinatawag na pagpapaaraos lang ng mga bagay-bagay. Tama ba? Oo. Ang salita volume 6 ukol sa paghangad sa katotohanan, paano sikaping matamo ang katotohanan? Amen and amen po. Ayun nga po, pagkatapos po natin nabasa o narinig ang salita ng makapangyarihang Diyos, ating pong napagnilayan na ang salita po ng makapangyarihang Diyos at ang pag-awit po o pagsayaw ay hindi lamang panlabas na anyo para sa kasiyahan lamang. Sa halip kapag tayo ay kumakanta at sumasayaw, maaari nating isaulo ang mga liriko at kantahin ang mga ito mula sa kaibuturan ng ating mga puso habang pinag-iisipan natin ang mga salita ng Diyos, habang umaawit at sumasayaw, habang pinag-iisipan natin, mas nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Sa mga pagkakataong nakaharap natin ang mga sitwasyon, hindi natin alam kung paano maranasan kapag tayo ay nauuhaw at naghahanap. Bubuksan din ng Diyos ang mga salita, ang kanyang mga salita sa atin na tinutulungan tayong maghanap ang landas upang magsanay. Ang mga salita ng Diyos ay umaaliw sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas, pananampalataya at pampatibay loob. Sa makatuwid, ang paghanap ng angkop ng awit at sayaw para sa ating pag-aaral, patuloy sa pagninilay-nilay at pagdarasal sa salita ng Diyos, paglapit sa Diyos, unti-unti mong mararamdaman ang mabilis na paglipas ng oras. Ang buhay ay nawawalan ng sakit at pag-alala. At narama mo na ang iyong araw ay kahanga-hangang kasiya-siya, ang karagdagang pananalangin at pagmuni-muni sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng mas praktikal na mga landas. Kapag tayo ay umaawit, sumasayaw at nagpupuri sa Diyos nang sama-sama sa bahay-simbahan, ang banal na espiritu ay kasama natin gumagamay at umaakay sa atin. Hindi lang tayo nagtatamasa ng mga kaaya-ayang damdamin, ngunit tinatamasa din natin ang gawain ng banal na espiritu na nagpapadama sa atin na ang buhay simbahan ay kasiya-siya, ang iba't ibang anyo ay nagpapayaman sa ating buhay simbahan na maaaring makamit ang higit na pagiging epektibo. Sunod-sunod, sabay-sabay nating tuklasin ang benepisyo at bisa ng isang magandang buhay simbahan. Higit pa rito, sa simbahan maraming tao na may iba't ibang kagustuhan. Ang iba ay nasiyahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, habang ang iba ay mas gusto ang panonood ng mga pelikula. Ang ilan ay mahilig kumanta at sumayaw. Ang ilan ay nag-e-enjoy sa pagbigkas at ang iba ay mas gusto makinig sa mga kwento upang matulungan tayong mas matuto at maunawaan ang salita ng Diyos. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang pamamaraan. Ang simbahan ay gumagawa ng mga pelikula, pagbigkas, sayaw at mga pagtatanghal sa pagkanta at mga testimonyal na video upang tulungan tayong mas maunawaan ang salita ng Diyos. Ang layunin ay upang matugunan ang mga individual na kagustuhan. Lahat ay may layuning bigyan daan ang mga tao na matutuhan ang salita ng Diyos hanggang sa abot kaya. Hindi ba natin mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nito? Ito ay tulad ng mga magulang na gumagamit sa iba't ibang mga pamamaraan upang matiyak na ang kanilang mga anak ay matuto at lumaki ng maayos. Mga kapatid, pagkatapos marinig ito, naramdaman ba ninyo ang pagmamahal ng Diyos? Amen. Para sa akin po, opo. Naramdaman ko po ang pagmamahal ng Diyos tuwing ako po ay nakikinig, nagbabasa ng Biblia o nanonood po ng mga pelikula tungkol po sa mga salita niya. Kasi nga po, kapag tayo po ay dumadaan sa mga problema, minsan tayo ay naghahanap po ng paraan upang tayo po ay makawala sa kalungkutan. Pero yung iba,
gumagawa ng makamundong kasiyahan. Yung bang sunod sa uso, mga trending, di ba? Pero hindi. Dapat natin matutunan na mali yun. Kundi ang makapagbibigay po ng kaliwanagan, makapagtanggal po ng ating kalungkutan, ating mga problema, ay ang mga salita ng Diyos sa pamamaraan po ng mga himno, mga pelikula at pagsasayaw po. Dahil meron po akong isang kasabihan o lagi kong nababasa na ang ang magandang mukha, magandang hitsura, ang marangyang pamumuhay o kayamanan dito sa mundo, mga material na bagay ay mawawala po. Mangungupas, ang panahon ay lilipas, lahat po ay magbabago. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Kung ano po yung nabasa natin, kung ano po yung natutunan natin, ayun pa rin po. Lahat mababago, lahat mawawala. Pero tanging ang salita ng Diyos ay mananatili lamang. Kaya kailangan po natin itong kailangan po natin matutunan, kailangan na po nating isaulo o kaya isa puso at isa buhay ang bawat ating maririnig na himno. Dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Doon po tayo mapapasaya. At hindi lang po tayo yung masisihan. Bagkus, mas masisihan, mas malulugod po ang Diyos. Kasi po, kaya po natin pagtibayin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kahit po mawala na po yung lahat, mawala na po tayo ng internet, ng kuryente, ng devices, ng kahit mawala po lahat. Pero kung nasa atin po yung salita ng Diyos, hindi po natin mararamdaman ang kalungkutan, hindi po natin mararamdaman na mag-isa po tayo dahil nasa ating kaibuturan ng ating puso, sa ating isip, ang mga salita ng Diyos. At tulad po ng pagsasayaw, di ba nga po isinasayaw, ikinakanta po natin ang mga salita niya, kailangan din po natin itong isabuhay. Yun lang po. At alam ko po na siguro po yung iba sinasabi, ay, ang daldal mo naman na sis, napakahaba na po ng sinabi mo. Kaya hanggang dito na lang po ako at maraming salamat po at nawa po ay walang pong aalis at sama-sama po natin panoorin ang mga kapatid po natin mula group 1 to group 6 po na magtatanghal o ipapalabas po nila ang kanilang mga kanya-kanyang talento at nawa po sa susunod ay sabay-sabay na po tayo o kaya po bawat po isa sa atin ay sama-sama po nating gampanan ang pagkanta, pagsayaw at pagsasalita ng mga salita ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya yan na lang po. Back to you host and maraming salamat. God bless po.